Uulitin lang po natin yung atin pong paksa nung nakaraang linggo about repentance. So, meron pong isang, actually marami, ano? Marami sa may Book of Psalms yung about repentance. Pero napakaganda kasi itong Psalms 51. Ito ay kwento ni King David nung siya ay nagkasala. So ngayon, bakit mahalaga, mga kapatid, na muling manariwa sa atin yung repentance? Sa panahon ngayon, mga kapatid, nasa panahon tayo na kung saan ay wina-water down na yung mga mahalagang katuruan ng Bible. Ano pong ibig sabihin ng wina-water down? Ay yung para bang yung nade-dilute na yung totoong meaning, yung pinaka-essence ng Word of God ay pinahihina nila, ginagawa nilang less effective. Tulad na lang po ng fear of God. Alam nyo ba sa panahon ngayon kung paano ito ginagamit ng mga tagapagturo ngayon? Ang fear of God na lang, ganito, reverence na lang. Reverence na lang ang fear of God ngayon. Ganyan nila ginagamit yung, ganun nila tinuturo yung fear of God sa mga tao. Kaya tuloy ang church ngayon ay punong-puno ng mga taong walang takot sa Diyos. Pero kung babasahin niyo po ang Bible, hindi po ganoon ang ibig sabihin ng ng repentance. Bahagi lang 'yon yung meron kang mataas na pitagan sa Panginoon. Pero hindi yun yung kabuuan. Talagang sinasabi ng Bible na you have to fear God kasi He is a consuming fire. At ang Biblia ay nagbigay ng napakaraming mga halimbawa upang wag nating tularan yung mga taong lapastangan sa Diyos. At nais ng Panginoon na magkaroon tayo ng fear of God. So isa lang po yon sa mga nawa-watered down na mga pagtuturo. At isa pa sa mga nakakalungkot na wina-water down nila ngayon ay ang topic na repentance. Kasi ngayon, yung mga modern na mga teachers ngayon, mga modern na mga pastors ngayon, paano tinuturo ang repentance? Ang repentance daw, pag bago ka lang daw sa Panginoon, ay magsisisi ka sa iyong kasalanan. And then kapag ikaw ay matagal na sa Panginoon, confession na lang. So, parang kung ikaw wala kang gaanong alam sa salita ng Panginoon, parang tama yung sinasabi nila. Pero mali po yun. So, they try to dilute yung Word of God. Ini-strip off nila yung importanteng meaning ng repentance na siyang pag-aaral at ngayong gabi. So ngayon mga kapatid, nakakalungkot kasi because of this defective na mga teachings, nagiging nagiging less effective na lang ang sa sa ano sa evangelism, hindi na talaga nabibigyan ng importansya yung salitang repentance. Hindi na talaga ito naiintindihan ng mga, lalo na yung mga nag-i-start pa lang sa Panginoon. Ito ay napakahalaga nito. Kasi ang repentance, ito yung ating starting point sa Panginoon. At ito yung pinaka-maintenance natin sa Panginoon habang tayo nabubuhay. Hanggat tayo ay nandito pa sa katawang ito na makasalanan, tayo ay nagko-commit ng kasalanan araw-araw against God. Tatandaan po natin yan. So, at ang kasalanan, kapatid, ay huwag niyong iwa-water down. Ang kasalanan ay isang seryosong bagay sa harapan ng Panginoon. Iyan ang nagpapahiwalay sa atin sa Panginoon. At ang kasalanan, hindi lang po yan basta kasalanan. May kasama po yung guilt. At ayaw ng Diyos na tayo ay manatili sa guilt. No, yung isa yung sa nakakatakot na effect ng kasalanan, yung guilt, yung kakainin ka ng guilt. That is very paralyzing. So ngayon, nais ng Diyos na tayo ay kaya nga ang repentance ay binigay niya sa atin as a gift. It is a wonderful gift of God na dapat ginagamit natin ito araw-araw. Privilege natin to bilang mga Kristiyano. Sapagkat ang mundo, they don't know what is repentance. They don't know. Kita ninyo, no, ang paano ang tao pag siya nagkasala, paano siya nagbe-behave. Kunyari, excuses. Mag-excuse siya. Bakit niya nagawa yung ganon? No? Hindi niya aaminin talaga na nagkasala siya. O kaya i-deny niya na nagkasala siya. Or ipapasa niya yung iba. Somebody has to be blamed. No? Bagamat siya yung nakagawa nun.
At yung iba naman, talagang total in denial, at talagang sabi niya hindi siya nagkasala. So, iba't ibang anyo ang mga taong wala sa Diyos. They don't know what is repentance. Pero sa atin na mga Kristiyano, ang repentance ay isang napakagandang bagay na ibinigay ng Diyos para sa atin. Mga kapatid, gamitin po natin ito. Ito ay parang tignan natin ang repentance ay binigay ng Panginoon upang mapanatili tayong yung relationship natin sa kanya ay intact. Ang repentance ay binigay niya sa atin kung isa sa larawan mo yan, parang binigyan niya tayo ng puting kasuotan at nadudumihan yung puting kasuotan natin pag tayo nagkakasala. At yung repentance ay binigay ng Panginoon upang malabhan yung ating kasuotan kasi tanging dugo lamang ng Panginoong Yesus ang makapaglilinis sa lahat ng ating kasalanan. It is a wonderful gift. Kaya nga, mga kapatid, tunghayan po natin yung mga sinasabi ni King David nung siya ay nung siya ay i-rebuke ng Panginoon sa kanyang matinding kasalanan. Okay, ito po ay Psalms 51. Basahin po natin. Have mercy upon me, O God, according to your loving kindness. According to the multitude of your tender mercies, blot out my transgressions. Wash me thoroughly from my iniquity and cleanse me from my sin. For I acknowledge my transgressions, and my sin is always before me. Against you, you only have I sinned and done this evil in your sight, that you may be found just when you speak and blameless when you judge. Behold, I was brought forth in iniquity, and in sin my mother conceived me. Behold, you desire truth in the inward parts, and in the hidden part you will make me to know wisdom. Purge me with hyssop, and I shall be clean. Wash me, and I shall be whiter than snow. Make me hear joy and gladness, that the bones you have broken may rejoice. Hide your face from my sins and blot out all my iniquities. Create in me a clean heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Do not cast me away from your presence, and do not take your Holy Spirit from me. Restore to me the joy of your salvation, and uphold me to your generous spirit. Then I will teach transgressors your ways, and sinners shall be converted to you. For you do not desire sacrifice, or else I would give it. You do not delight in burnt offerings. The sacrifices of God are a broken spirit, a broken and contrite heart. This, O God, you will not despise. Wow. So, sabi nga dito sa may pinakahuling talata, no? Hindi hangad ng Diyos yung mga religious activity natin, bagamat mahalaga yon. Bagamat kinumand niya sa atin yon, no? Meron tayong mga ginagawa sa loob ng church, tulad ng sa Old Testament kasi parang yung mga sacrificial offering, yung mga burnt offering, lahat yan kinumand ng Panginoon. Pero ang pinag-uusapan dito, ano nga ba talaga yung hinahanap ng Diyos sa atin? We cannot replace yung pagsisisi sa mga religious activity natin. Hindi natin po pwedeng ipang-cover 'yon. Okay? So ang talagang ang hinahanap talaga natin sa atin ng Diyos ay yung matuto tayong magpakababa sa harapan niya at aminin natin yung totoo nating kalalagayan. Ang Diyos naman ay hindi madamot, hindi niya ipagkakait yung hinihingi natin yung inihiling natin na forgiveness. Actually, gustong-gusto nga ng Diyos yun eh.
Tatandaan po natin bago tayo magpatuloy sa ating pag-aaral. Ano talaga ang hinahanap ng Diyos sa atin? A broken spirit, a broken and contrite heart. This, O God, you will not despise. Wow. Okay. So, gaya nga ng sabi ko sa inyo, sa panahon ngayon, ah, ang repentance ay wala na siyang gaanong hindi na siya gaanong talagang nabibigyan ng emphasis. Bagamat may mga churches na faithful pa rin natuturo ng ganito, yung mga sound doctrine. Pero ang dami ko kasing na witness na watered down na talaga yung presentation ng gospel. Tatandaan niyo po, ang repentance, ang message of repentance, iyan po yung pinaka-center idea ng New Testament message. Okay? So si John the Baptist na sinugo ng Panginoon to prepare the way of the Lord, yung kanyang pinaka ultimate message sa mga tao is repentance. Repent, for the kingdom of heaven is at hand. Nang dumating ang Panginoong Yesus, nung nag-start siya sa kanyang public ministry, ito yung kanyang unang-unang panawagan sa tao. Repent, for the kingdom of heaven is at hand. Lahat ng mga teachings ng mga apostles ay nakafocus sa centrality ng repentance sa atin. And then, tatandaan ninyo, when you talk about salvation and redemption, importanteng paksa yung repentance. Hindi mo siya po pwedeng alisin kasi integral part siya ng doctrine natin as a Christian. Okay? Pero ang nakakalungkot mga kapatid, hindi na po ganyan ngayon sa panahon natin. Kasi na-watered down na yung message ng repentance. Napalitan na lang ito ng mga ng ibang presentation ng gospel tulad ng yung prayer of acceptance. Wala naman sanang masama sa prayer of acceptance eh. Kasi ito po ay shortcut way ng pagpe-present ng gospel. Bagamat doon sa may prayer of acceptance, meron yung panawagan na magsisi, pero hindi talaga nabigyan ng emphasis kung ano talaga yung repentance. Ayan yung problema eh. Tapos sasabihin pa nila ngayon na confession na lang ngayon. Kung yung yung starting point nga, defective na eh. Yung repentance, defective na, hindi na talaga naintindihan ng tao. How much mo yung sinasabi nilang confession? So nakita niyo yung absurdity ng idea. They are trying to water down, to dilute the strong message of repentance. Okay, so tatandaan po natin dahil sa effort, sa effort ng mga modern preachers ngayon to persuade people to embrace Jesus and let them come in, papasukin si Jesus sa kanilang puso, so they try to make it easy as much as possible na gawing pinaka-madali yung nila para sila agad ay ma-born again. So ganyan po ngayon na-replace na yung message ng repentance ng prayer of acceptance with a promise, with a promise that they will receive all the benefits of being Christians. Ano-ano yon? Yung healing, yung release from their burdens sa kanilang mga problema, prosperity, etc. etc. So, ang bilis naman ngayon ma-born again eh. Mag-reset ka lang, sumabay ka lang a simple sinner's prayer, tapos na. Pero yung repentance talaga, yung message ng repentance na nire-require ng Diyos, kasi yun yung starting point natin eh, sa pagpasok natin sa kaharian ng Panginoon. Importante yan. Dapat yung tao na makasalanan, makita niya talaga yung seriousness ng kasalanan niya. At makita niya na ang Diyos na kanyang lalapitan ay isang banal na Diyos na namumuhay sa kasalanan. So pag iyon na hindi yun malinaw talaga kapatid sa presentation ng gospel, failure yung evangelism. Okay? So ganyan po ang problema ngayon sa panahon natin. So they try it, yung modern day presentation ng gospel, they make it easy as much as possible. So ito po yung nakakalungkot na pangyayari ngayon. Kaya nga, sino mang mga pastors ang naririto ngayon,
Huwag niyo pong i-water down ang gospel. Kung di ituro ninyo yung sound doctrine na re-require ng Diyos sa atin, lalo na po yung repentance. Kasi iyan yung starting point natin at iyan na rin na magiging pang-araw-araw nating practice. Hanggang may buhay pa tayo, hanggat nasa mundo pa tayo, we have to practice this. Para tayo ay mapanatili sa presensya ng Diyos upang ang kanyang blessing ay tuloy-tuloy sa buhay natin, walang hindrance from generation to generation. Tatandaan ninyo, ang kasalanan ay sagabal yan. It separates us sa Diyos. Kaya nga ibinigay ng Panginoon as a gift sa atin upang ma-practice natin, mapanatili natin yung ating kaugnayan sa Diyos nang walang sagabal. Okay? So, mahalaga ang message ng repentance, uulitin ko, ito ay means ng Diyos na na-provide sa atin upang tayo ay magkaroon ng totoong reconciliation sa Kanya. Kaya pag ito winater down mo, kapatid, hindi mo to talagang itinuro sa mga tao, malaking problema yan at malaking kasalanan yan sa Diyos. Okay, tignan na lang po natin yung example ni John the Baptist. Alam natin si John the Baptist, ang trabaho nito, ano siya eh? Siya yung forerunner ni Jesus Christ. Ang kanyang panawagan talaga, the way he present sa baptism, talagang yung mga tao, biro mo yung mga tao pupunta sa baptism, sa water baptism, na kino-confess nila yung kasalanan nila. Kasi naituro ni John yung kahalagahan ng repentance. So nakita nyo, no? Ang ganda. Ito ang trabaho niya is to prepare the way of the Lord. Hindi ba ganyan din ang trabaho natin ngayon, mga kapatid? Parang mga tagapagturo, parang John the Baptist din, na piniprepare natin yung dadaanan ng Panginoon sa buhay ng mga tao. Kaya dapat ma-encounter ng mga tao na makasalanan ang Diyos by confessing their sins, na makita nila yung gravity and seriousness ng kanilang kasalanan. Kaya dyan naging popular si John the Baptist eh. Tatandaan ninyo, ito pa, sabi niya pa, no? And when he saw many of the Pharisees and Sadducees coming into his baptism, ano ang sabi niya? You brood of vipers, who warned you to flee from the coming wrath. So nakita nyo, no, na ang kalalagayan kasi ng taong makasalanan ganito, mga kapatid. Bakit mahalaga na maituro mo ang repentance? Kasi yung taong makasalanan tulad natin noon, ang palakol ay nakaamba na sa atin. Kakalusin na tayo ng Panginoon. And the only way para tayo ay maka-escape doon sa wrath ng Panginoon ay yung tayo ay magsisi sa ating kasalanan. Okay? Kaya nga tatandaan ninyo, importante yung pananampalataya. True faith involve repentance. Always involve repentance. Okay? You cannot separate faith sa repentance. Kasi vital ang role ng repentance sa pananampalataya. At kung wala kang pananampalataya, paano ka nga naman magsisisi sa Panginoon? Okay? Kung hindi na ituro ng pastor yung tamang idea ng repentance, paano nga naman siya magsisisi? So nakita nyo, babagsak ang lahat ng ito sa failure ng preaching. Babagsak lahat ng ito doon sa pastor. Kasi siya yung nag-aano sa mga tao eh. Kaya kami sa church sa halip na kunyari kami ay nagtuturo ng salita ng Panginoon, sa halip na prayer of acceptance, mas nagpa-focus kami sa prayer ng surrender. I-surrender mo ang sarili mo sa lordship ng Panginoong Hesus. Okay? So mahalaga doon yung pagtuturo about sin. Maging malinaw sa mga tao ang nature ng sin, bakit kailangan niyang pagsisihan ito. At sinabi nga ni Apostle ni John the Baptist, therefore, bring forth fruit in keeping the repentance. Bear fruit. Kasi ang repentance ay hindi lamang mouth service. Lalo na sa panahon ngayon, pag umiyak na yung tao, akala nila nagsisisi na.
Minsan nga nakakalungkot sa mga churches no. Pagdating ng sa service after ng message, meron ng altar call, medyo papatay na nila yung ilaw para dim, tapos tutugtog na yung mga music team ng malumanay na awitin, tapos yung pastor talagang ready na siya kung ano yung sasabihin niya para invite yung mga tao sa altar call, ganon-ganon. No? So, noong unang panahon, wala namang ganong sistema eh. Ang mga tao lumalapit into repentance basta ma-preach mo lang ang totoong message ng repentance, hindi mo na kailangan patayin pa yung ilaw, hindi mo na kailangan pang mag-manipulate ng mga music, hindi mo na kailangan yun. Kasi ang magtatrabaho sa puso ng mga tao ay ang Holy Spirit. Hindi natin trabahong paiyakin ng mga tao at hindi natin goal yung paiyakin yung mga tao. Ang goal natin ay i-preach natin ang kabanalan ng Diyos, i-preach natin ang kasalanan ay seryosong bagay sa Diyos, at i-preach natin yung gospel na ang pag-asa ng makasalanan ay si Jesus na namatay para sa kanila upang sila ay makalaya sa kasalanan. That is the only escape. At ang Holy Spirit, tatandaan natin, we cannot bear fruit by our own. Gaya ng sinasabi rito ni John the Baptist, bear fruit worthy of repentance. Ay, kung walang Holy Spirit, hindi natin kaya yan. Kaya nga ang trabaho ni John the Baptist, alam niya, forerunner lang siya eh. And after him, may magbabaptize sa inyo sa Espiritu Santo. So nakita ninyo, no? Kasi yung Holy Spirit lang is the only means upang yung binhi na itinanim ng Diyos sa atin na repentance or yung faith ay mamumunga ito. Ang Holy Spirit lang makagawa niyan. Okay. So ngayon, mag-proceed tayo sa mga papaano yung presentation ni John the Baptist ng paano niya pinapakilala ang Panginoong Yesus. And then, do not think to say to yourselves, we have Abraham as our father. For I say to you that God is able to raise up children to Abraham from these stones. And even now, the axe is laid to the roots of the trees. Therefore, every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. Nakita nyo, no? Merong warning eh. Ito na lang, isang nakapagkataka ngayon, hindi na alam ng mga tao yung about the wrath of God eh. Hindi na nila alam yan. Ang alam na nga, alam papaano mag-present ang mga tagapagturo ngayon? Ganito. Tatakutin lang yung congregation about impyerno. Sino rito yung ayaw pumunta ng impyerno? Ganon, i-describe din ng impyerno, nakakatakot, na may apoy, forever kang nandoon. Ay, kakapatid, hindi po ganyan ang tamang presentation ng gospel. Ang hell, the doctrine of hell is real. Minsan pag-uusapan natin dito. Actually, yung doctrine of hell is very difficult doctrine yan. Minsan pag-uusapan natin what is hell. Okay? So, pero mga kapatid, huwag niyong gagawin panakot ang hell. Hindi yun ang goal. Ang goal ay hindi lamang yung huwag kang maitapon sa apoy ng impyerno. Ang goal ay yung ang tao ay maka-escape siya sa wrath ng Panginoon, sa puot ng Diyos. At kung bakit man may impyerno, ay dahil yun ay lugar ng hustisya ng Panginoon. At alam nyo ba kung saan nanggaling yung apoy ng impyerno? Kay God, because God is a consuming fire. Si God maamo sa atin dahil kinakahabagan niya tayo. Pero sa mga lapastangan sa Kanya, si God ay apoy sa lahat ng mga sumasalangsang sa Kanya. He is a consuming fire, kaya dapat mo siyang katakutan. Amen po ba? Kaya ganito na lang ang presentation ni John the Baptist kasi he is very much aware na ang palakol ay nakaamba na sa lahat ng tao. About na tayong kalusin ng Panginoon. Kasama tayo doon mga kapatid. Kinahabagan lang tayo ng Panginoon. Biniyayaan tayo ng Holy Spirit, ng Spirit of Repentance at tayo nagsisi at tumalikod sa ating mga kasalanan. Okay? So napakahalaga nito. Okay. So, I indeed baptize you with water unto repentance.
So, sabi ni John the Baptist, ibabautismo ko kayo bilang tanda ng iyong pagsisisi. Kasi yung bautismo is relevant ito. Bagamat magkaiba yung baptism ni John the Baptist sa baptism natin ngayon, ang pagkakaiba niyan ay yung baptism natin ngayon kasi si Jesus, at itong panahon kasi ni John the Baptist, hindi pa namamatay si Jesus. Hindi pa talaga nila naintindihan kung ano talaga yung gospel. Pero yung ating baptism, kaya siya naiiba kasi ay tayo ay nabaptize into death and resurrection ni Jesus Christ. And we receive the Holy Spirit. Yan ang pagkakaiba ng baptism ni John at saka sa Christian baptism. But yung repentance is the same. The requirement of repentance is the same. Kaya nga ang sa mga teachings nila Apostle Paul sa mga nagpabaptize ay dapat maituro yung repentance and forgiveness of sins through Christ. Repentance and forgiveness, hindi na lang repentance, kasama yung forgiveness ay maigagawad sa pangalan ng Panginoong Yesus. Ito yung kulang pa kay John the Baptist ng time na yon. Kasi forerunner lang naman siya noon ni Jesus. Okay? Pero yung basic message, yung repentance, is relevant noong hindi pa namamatay ang Panginoong Yesus at relevant ito sa pinaka-core message ng Panginoong Yesus sa Ebanghelyo. So I baptize you with water unto repentance, but he who is coming after me is mightier than I, whose sandals I am not worthy to carry. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. So, inaamin naman ni John the Baptist na insufficient yung kanyang baptism kasi water baptism lang yun. Sign lang yun ng repentance. At may darating na magbabaptize sa inyo na mas higit sa akin na siya naman magbabaptize sa inyo sa Espiritu Santo. Okay, of course, ang Panginoong Yesus na yun. Okay? So, pero yung basic na requirement no ng pagpasok sa kaharian ng Panginoon ay repentance. Okay? So, at least ngayon, meron na kayong idea kung paano ang repentance, no? Naiintindihan ng mga taong ito bago sila lumusong sa tubig, bago silang pabaptize, ay malinaw sa kanila yung judgment ng Diyos. Aware sila sa wrath of God. Tignan ninyo ha, paano dinescribe ni Apostle John si Jesus Christ. Pinakita niya si Jesus Christ na may hawak na winnowing fan. Alam niyo winnowing fan? Yung alam mo yung sa bukid, yung mga mga nagtatanim ng mga trigo, meron silang malaking tinidor, parang fork na mahaba kasi pangtusok yun ng mga dayami. Para pag yung ihahagis nila yung dayami pataas ng ganon, maghihiwala yung bunga doon sa mga dayami. So, ganon dinescribe si Jesus Christ. His winnowing fan or fork is in his hand, and he will thoroughly clean out his threshing floor. So, ganon si Jesus Christ. Pag dumating si Christ, talagang lilinisin niya talaga tayo. Okay? Ihihiwalay niya talaga. Ise-separate niya talaga yung kasalanan sa buhay natin. And gather his wheat into the barn, and he will burn up the chaff with unquenchable fire. Alam natin kung anong pinag-uusapan dito. Ito yung apoy ng impyerno, which is the wrath of God. Okay? Kaya nga mga kapatid, tatandaan nyo po, sa pagtuturo ng repentance, ang object dapat, hindi yung impyerno, yung takutin mo yung tao sa impyerno. Dapat ang objective ng repentance ay si Jesus Christ. Magsisisi tayo dahil gusto na nating magpasakop sa paghahari ng Panginoong Yesus. Sapagkat si Jesus lang ang ang nag-provide ng atonement para sa ating kasalanan. Okay, tatandaan ninyo, ang baptism is a public manifestation ng ating full surrender sa Lordship ni Jesus Christ. Ang taong hindi nagsisi ay mananatili sila sa judgment ng Panginoon. Yung palakol, hindi na lang nakaambayan. At malapit na silang kakalusin. Hinihintay na lang talaga ng Panginoon na umabot sa sukdulan yung kanilang kasalanan. Minsan pag-usapan natin yung paano ang Diyos nagja-judge. Minsan, di ba, nagtataka tayo bakit ang mga tao, yung mga makasalanan parang namamayagpag sila, para bang walang katapusan ng kaligayahan nila. Hindi po ganun yun, kapatid.
Kasi si God kasi mahabagin siya. Mahabagin siya. Nag-ano yun, nag-balance sa being ni God yun, yung kanyang judgment, yung kanyang holiness, yung kanyang compassion, yung kanyang love. Balance yun sa kanya. Meron siyang time frame na isinet sa lahat ng mga tao kung kailan niya kakalusin ang isang makasalanan. At hindi yun ay outside na sa ating kaalaman. Okay. So, tignan ninyo si Jesus Christ. Paano siya nag-present? Paano niya pinipresent ang kahalagahan ng repentance? Dito kasi, makikita niyo itong kwento na ito, may nag-approach kay Jesus Christ na sinusumbong nila yung nangyari, yung ginawa ni Pilato. Sabi, there were present at that season some who told him about the Galileans. So ito kasi mga Galileans, noted ito na mga makasalanan na tao eh. Whose blood Pilate had mingled with their sacrifices. So tinitignan nito mga taong nagsusumbong kay Jesus na grabe yung ginawa ni Pilato sa mga Galileans, ganto-ganto. And then ang sagot ng Panginoong Jesus sa kanila, do you suppose that these Galileans were worse sinners than all other Galileans? Because they suffered such things? I tell you no. But unless you repent, you will all likewise perish. So nakita niyo yung importance, ano? Kaya sa halip na yung parang yung account ng mga Galileans, ibinaling ng Panginoon sa lahat ng tao, all men have to repent. That is the only way sila ay maka-escape from the wrath of God that is coming. Ngayon, so tatandaan po natin bago tayo magpumunta sa kwento ni King David, importante na maituro ang kahalagahan ng repentance, makita na ang totoong nature ng kasalanan, ito ay isang grievous sin, it is very offensive sa kabanalan ng Panginoon, at ito ay mahalaga para sa atin, sa ating kaugnayan sa Panginoon. Ngayon, punta na po tayo sa kay King David. Sino ba si King David, no? At napakahalaga na siya yung ginamit ng Panginoon yung kanyang kwento kasi grabe yung ginawa ni King David. Ito, alam niyo isa sa mga fascinating thing about kay David, si God mismo tinawag siya sa Acts chapter 13 verse 22. A man after God's own heart. No, grabing testimony yan. Si God mismo ang nagtestimony niyan. So, grabe, no? Walang taong katulad ni King David na grabe yung kanyang marubdob na devotion sa Panginoon. Talagang yung desire niya na makikita mo sa mga writings ni David na kung gaano niya kamahal ang law ng Panginoon. Kung gaano niya talaga hinahanap ang Diyos. As a deer panted for the water, so my soul longed for thee. Grabe, ang gagandang mga sulat ni King David about God. Pero alam nyo kapatid, nakakalungkot kasi even the man of God na talagang very serious sa Panginoon ay may possibility mag-fall into sin. Lahat tayo nagkakasala. Hangal lang yung magsasabing hindi siya nagkakasala. Kasi narinig ko to mismo isang pastor Nagbabrag siya sa mga ibang mga pastor. Ako hindi ako nagkakasala. What? Ginagawa mong sinungaling ang Bible? Mga kapatid, hihinto na lang tayo sa paghabi ng kasalanan kapag tayo ay nawala na sa flesh na ito. Hanggat nandito pa tayo sa katawan na to ni Adan, nagkakasala tayo. Sa totoo lang mga kapatid, ignorant lang tayo kasi sa totoong nature ng sin Ang alam lang nating kasalanan yung mga popular lang na kasalanan. Tatandaan nyo mga kapatid, may mga kasalanan na tinatawag na sin of commission at sin of omission. Ano yung sin of omission? Yung may pinapagawa ang Diyos sa'yo, hindi mo ginawa. Yan. Inuutusan ka ng Diyos na gawin mo to, hindi mo ginawa. Sin of omission yan. Ano naman yung sin of commission? Yung sabi ng Diyos, wag mo tong gawin, ginawa mo. Sinabi ng Diyos, wag ka makiapid, nakiapid ka. Sinabi ng Diyos, wag ka magnakaw, nagnakaw ka. So minsan tayo, ang kadalasan na alam lang natin, sin of commission. Pero hindi lahat alam natin yung kung ano yung nakocommit natin. Marami rin tayo nakocommit na hindi na ignorant tayo. Kaya nga,
mahalagang aminin natin yan sa Panginoon. Lord, ignorante ako. Hindi nakakayang aminin yun before God. Ignorante talaga tayo sa kasalanan, sa totoong nature ng sin, yung totoong scope ng sin. Maraming ipinag-uutos ang Diyos na i-omit natin. Marami yan. Minsan pag-uusapan natin yan, yung sin of omission. Magkaroon tayo ng idea kung paano, kung ano-ano yan. Na-omit natin. Okay? Ah, tatandaan po natin, itong si King David, grabe, nag-fall ito sa kasalanan. Isang araw ay idle siya, wala siyang ginagawa nung panahong iyon. Naggala-gala siya doon sa terrace niya ng kanyang palasyo. And then pagdungaw niya, siyempre nakatira doon sa malapit sa palasyo, nakatira doon yung mga taong yung mga military men niya na malalapit sa kanya. Meron siyang isang soldier na mga elite soldier ito na nakatira doon sa malapit sa kanyang palasyo. Isang araw, na nandun siya sa may terrace niya, pag-alagala, pagdungaw niya, nakita niya yung asawa yung soldier niya nito, si Uriah. Nakita niya, ang ganda ng asawa niya, si Bathsheba, naliligo. Nako, pumasok yung tukso sa puso ni David, nagnasa siya. So ang ginawa ni King David, pinatawag niya yun kasi siyempre hari siya Utusan niya lang yung mga niya, may kapangyarihan siya. So pinakuha niya si Bathsheba, so nagtalik siya. So pakikiapid na yun yung kanyang unang offense. And then nagpaulit-ulit yun, hindi lang yun minsan. Nagpaulit-ulit yun hanggang sa magdalang tao si Bathsheba. So itong si David, kinover niya ng kinover yung kanyang kasalanan. Ang nakakaalam ng noon yung mga close na mga military na yung mga palace guard, ilang nakakaalam noon. Mismong si Uriah, yung kanyang elite army, hindi alam yon, na itago niya yon. And then, nagbuntis ngayon. So sa takot ni David, kasi pag ikaw ay nabisto ka, na nakikiapid ka, grievous sin yan, punishable by death yan sa Israel. So para wag malaman na nabuntis niya yung asawa, kasi pakikiapid yan, nagbunga, para wag malaman, tinago niya ng tinago, alam mo, nagplot siya with his general na si Joab. Nagplot siya ng evil. Ano yung evil na yon? Ipapatay niya si Uriah, yung asawa ni Bathsheba. So paano ang ginawa nila? Ano yung scheme nila ano yung evil scheme? Pinalagay niya si Uriah doon sa battle against Ammonites yata yon. So pinalagay niya sa front battle sa front battle. Alam niyo kung nanonood kayo ng mga panahon na yun, mga digmaan, may mga may mga palaso. Ang unang mamamatay talaga yun nasa front lines. Nilagay niya talaga doon intentionally si Uriah na asawa ni Bathsheba doon sa may front line upang pagtudlan ng kaaway, patay kaagad siya. So ganun ngayon nangyari. So lahat ng mga plano niya, naisa katuparan niya. Sabi niya, lusot na ako. Hindi niya alam, hindi siya nakalusot sa Diyos. Alam ng Diyos lahat. Pinapanood ng Diyos siya. Alam mo, ganyan ang ganyan nag-ooperate ang kasalanan sa atin. Binubulag nga tayo. As if hindi nakikita ng Diyos yung ginagawa natin. Ganyan ang nature ng kasalanan. Ang nature ng kasalanan, magtatago ka sa Diyos. Pagtatakpo mo ng pagtatakpan lahat ng kasalanan mo. Pero sabi ng Biblia, walang lingid sa paningin ko. Lahat ay lantad sa paningin ko. Diyan nagkamali si David noon. So, kinover niya ng kinover. So, ngayon, lusot na siya. Kinuha niya na ngayon si Bathsheba, ginawa niya ng asawa. Para wag naman pagbintangan si Bathsheba na nagbuntis na patay na yung asawa niya. So, kinuha niya para makasama niya. So, legal lahat. Para it seems legal lahat. Lusot. Nakalusot ba yung kay God? Hindi. Nakita siya ni God. Ngayon, sinugo ng Panginoon si Prophet Nathan. Kita mo kung gaano kagaling yung pagkakaano. Si Prophet Nathan lumapit sa kanya, parang mayroon siyang pinipresent na case lang. Hindi niya pa talaga tinutumbok si King David. Ang nagkwento muna siya, meron daw isang mayaman, meron muna isang dukha
na may kaisa-isang tupa na mahal niya ito lang yung tangi niyang property, and then merong isang mayaman na pinaghangaran yung kaisa-isa niyang tupa. So ganun ang ginawa, no? Tapos pinatay niya yung ganto-ganto. Si David sa kanyang sa kanyang napabulala siya, sabi niya, dapat mamatay yung taong iyon, sabi niya ganoon. Hindi niya alam na siya pala yun ginagamit ni Nathan na parable. Siya yung mayamang tao na yun. So, ah sabi ni Prophet Nathan, ikaw yun, mahal na hari. And then sinabi ni Prophet Nathan sa kanya, why have you despised the Lord and done what is evil in his sight? You have cut down Uriah the Hittite with the sword. His wife you took as your own, and him you killed with the sword of the Ammonites. Nakita nyo, no? Akala niya lusot na siya eh. Nakalimutan niyang tumingala sa langit na nakikita pala ng Diyos ang lahat. Walang may tatago sa Diyos. Now therefore, the sword shall never depart from your house. Nangyari ba yan? Yes. Ang daming namatay sa kanya. Mga anak niya nagkandamatay because of the sword. Okay? So merong isang occasion na yung unang-unang dumating sa kanya na evil, ni-rape ng isang anak niya, kasi yung marami siyang anak sa iba't ibang asawa. Ni-rape ng isang anak niya, yung isang anak niya na babae. Ganon. Tapos ang sumunod nun, yung kapatid ng anak niyang babae na yon, si Absalom, para makaganti siya doon, naggawa siya ng feast. In-invite niya lahat ng anak ng hari. And then nung nandoon na, pinagpapatay niya lahat yun by the sword. At nangyari yun eh. Pagkatapos nung ni-usurp, nagkudeta si Absalom para pinagtangkaan niyang patayin, pati yung tatay niya na si King David. So, nangyari ito, because you have despised me and have taken the wife of Uriah the Hittite to be your wife, the sword shall never depart from your house. Wow. Ngayon, pangalawa, thus says the Lord, I will bring evil upon you out of your own house. I will take your wives before your very eyes and will give them to your neighbor. He shall lie with your wives in broad daylight. Nangyari ba to? Yes. Kasi kung papaanong si David, pinag-imbutan niya yung asawa ni Uriah, ganun din ang ginawa, pinaranas ng Diyos sa kanya. Si Absalom, nung siya ay nagkudeta, tumakas si David kasi ayaw niya makakumpronta yung anak niya eh. Bagamat kaya ni King David na ipapatay yung anak niya tsaka yung mga kumampik sa anak niya eh. Pero mas minarapat ni David na tumakas na lang kasi nare-recognize niya yun na pinaparusahan siya ng Diyos. So ngayon tumakas siya. Alam mo ang ginawa ni Absalom? Lahat ng asawa ni King David, dinala niya sa rooftop ng isang sinipingan niya lahat. Maraming nakakasaksi. In broad daylight, nangyari ito. Ginawa talaga ng Diyos yan. Pinakita talaga. Pinaranas ng Diyos sa kanya yung hapdi nung ginawa niya kay Uriah. In broad daylight, mismong sarili niyang anak ang gumawa nun. Sabi rito, you have acted in secret, but I will do this in the presence of all Israel, in the presence of the sun itself. Nangyari ba? Yes, lahat ng banta ng Diyos, nangyari lahat yon exactly at grabe. Grabe. Kaya nga ngayon, mga kapatid, kaya naisulat yung Psalms 51. Kasi doon lamang nagkaroon ng realization si David. Kasi after this, ang unang-unang nangyari sa kanya, namatay yung anak niya kay Bathsheba eh. Yun ang unang-unang pangyayari. Pangalaway, na-rape yung isang anak niya ng sarili niyang anak din. Pangatlo, yung pinagpapatay ni Absalom lahat ng mga anak niya. Pang-apat, nagrebelde si Absalom sa kanya. Nagkudeta, ni-usurp yung kapangyarihan niya, yung throne niya. Panglima, ni-rape ni Absalom lahat ng mga anak niya. Grabe. Grabe nangyaring ito.
Grabe yung severity ng judgment ng Diyos kay King David. Kaya nga, maintindihan nyo ngayon kung ano yung pagsisisi ni King David. And this was written for our instruction today. Sa mga hindi nakakalam kung paano magsisi, ang gandang content nito, it was recorded for us as our pattern, as our guide. Ano ba yung mga principles behind repentance na tinatry na i-water down ngayon ng mga modern preacher? Okay? O, unang-una tignan natin. Tignan ninyo ha yung mga vital or essential part ng repentance. Unang-una, sabi niya rito, have mercy, O God, according to your loving kindness, according to the multitude of your tender mercies, blot out my transgression. So anong una niyong na-observe na importanteng element ng repentance? Humility before God. Pag-appeal sa habag ng Diyos. Pag-appeal sa tender mercies ng Diyos. Sa kasaganaan ng kanyang habag. Doon yung unang-unang appeal mo. Okay? Yan yung unang-unang principle. Bababa ka sa harapan ng Panginoon. You have to declare yourself guilty before God. You have to present yourself before God as poor, bankrupt. Aaminin mo. And you appeal sa Panginoon, Lord, have mercy on. Na tayo ay ang sinner, yung kanyang very existence ay nakasalalay lamang sa habag ng Panginoon. So yan ang unang-unang appeal. And then yung pag-amin, yung admission and confession of sin. So kaya nga ang confession, isa lang yan. Isa lang yan sa mga vital element ng repentance. Hindi yan ang totality. Ang tao kahit na i-confess mo ang kasalanan mo, kung hindi naman tao sa puso mo, ang daming ganyan. Di ba? Kino-confess pero wala naman talaga sa puso niya, wala naman talaga siya intention na talikuran yon. So, hindi cheap na bagay ito. Dito ang confession is very clear. Blot out my transgression. Yan ang object ng repentance. Lord, tanggalin mo po, O Lord, ang aking pagsalangsang. Alam niyo ba yung salitang transgressions? Hindi lang yan yung, Lord, sorry ha. Sorry Lord kasi nagsinungaling ako, Lord. Sorry ha kasi natukso lang ako, tumingin ako sa mga malalaswang Alam niyo sa panahon ngayon, ang sorry wala nang meaning yan. Ordinaryong ginagamit ng tao sa mundo yan. Hindi yan ang terminology ng mga Christian. Ang terminology ng isang Christian is, I repent. I admit that I am a transgressor. Ibig sabihin ng transgressor, nasa langsang mo yung kautusan ng Diyos. You are aware that ang Diyos ay meron siyang batas and na-transgress mo yon. Kaya yan exactly yung ginamit. Blot out my transgression. Ibig sabihin, Lord, burahin mo po yung aking kasalanan sa record mo. Alam nyo ba naka-record yung ating kasalanan sa Panginoon? Yan, no? So, iyan po yung appeal natin sa Panginoon na i-blot out nga unang-una yung ating transgressions. Yung ating pagsalangsang na inaamin mo na transgress mo yung banal na kautusan ng Panginoon. And then ang second na hihingiin mo ay yung cleansing. Wash me, O Lord, from my iniquity and cleanse me from my sin. Kasi ang Diyos lang ang makagawa niyan. Wala tayong magagawa sa ating kasalanan kahit na talupan mo ang balat mo from head to toe, you cannot cleanse yourselves. Tatandaan po na only si Jesus Christ lang ang nag-provide ng atonement sa atin upang tayo ay malinisan sa lahat ng ating kasalanan. Ito na yung acknowledgement, yung pag-recognize sa kanyang transgressions. Uulitin ko, transgressions ang ginagamit dito, ha? Transgressions. Pag sinabing transgression, hindi lang po ito isang ordinaryong kasalanan na transgress mo, na salangsang mo, na violate mo yung batas ng Diyos. Kinilala niya yon, na nakomit niya yon. For I acknowledge my transgressions, and my sin is always before me.
Ibig sabihin, inaamin niya ang kasalanan ito. Kung hindi mo ba-block out sa yung record, yung aking kasalanan ay mananatili sa akin. Yung guilt is upon my head. The blood is upon my head. Yan ang ibig sabihin niyan. My sin is always before me. Kahit na nung gawin ko, kahit na ipacify ko yung sarili ko, kahit na i-deny ko lang, hindi, wala yan, wala yan, wala yan. Hindi. Yung guilt, ihahunt ka ng guilt. Yan ang isang paralyzing na effect ng sin. Hindi lang yung nagkasala ka. Ang isang devastating effect ng sin ay yung guilt. Uusigin ka ng iyong konsensya. Kaya yung ibang mga tao, dahil hindi niya makontain yung torment ng guilt sa kanyang puso, sa kanyang isip, tinotorment siya ng guilt. So ang ginagawa niya, inom siya ng inom, inom siya ng inom, o nagda-drugs na lang siya, at kung ano-ano pinagagawa niya. Kasi hindi niya hindi niya kayang ipacify yung torment ng guilt sa kanyang puso. Okay? So against you, inaamin niya, against you, you only I have sinned and done this evil in your sight. So inaamin dito ni King David na bagamat yung actual sin niya ay nagawa niya kay Bathsheba at sa asawa niya, pero inaamin niya na ang pinaka-central, ang pinaka-effect talaga nito, ang immediate effect nito ay si God. I have done evil. Excuse me. Okay, so nakikita na ninyo unti-unti kung ano yung element ng mga vital component ng isang totoong genuine repentance. Ito ba ay nangyayari sa prayer of acceptance? Hindi. Actually, malabo ito eh. Malabo ito sa mga tao. Napupuno ang mga church ng mga huwad na mga Kristiyano kasi pinatanggap lang, hindi talaga nadil yung kasalanan. Hindi nga nila nakita yung gravity ng kasalanan nila eh. At ito pa yung isang maganda rito, no? Sabi niya, ni King David, itong naka-highlight ng red, that you may be found just when you speak and blameless when you judge. Alam niyo ba kung ano ibig sabihin yan? Sinasabi ni King David, Lord, matuwid ka sa lahat ng hatol mo sa akin. Whatever judgment na inaportion mo sa akin, lahat ng iyon ay righteous. And I submit sa iyong righteous judgment. Yan ang ibig sabihin yan. You are blameless when you judge me. You are just when you pronounce your judgment against me. Kasi talagang nagkasala ako, nasa langsang ko. Yan ba ay ginagawa na ba ngayon yan? Ginagawa ba ng mga tao yan? Yung sinasabi mo sa Panginoon, Lord, ikaw ay matuwid, Panginoon. Ako ang nagkasala. Hindi yung katulad nila Eva at Adan na i-blame pa sa iba. Lord, kasi itong babaeng binigay mo sa akin eh. Si Adan naman, si Adan, yung ginawa niya, itong babaeng binigay mo sa akin. Si Eva naman, ito kasi ahas, tinukso ko. Ganyan ang mga tao. Parang bola na pinapasang kasalanan sa iba. Ayaw nilang aminin directly na, Lord, I have offended your holiness. Lord, matuwid ka, Panginoon, na parusahan ako sapagkat ikaw ay matuwid na just, na judge. Hindi na to binabanggit ngayon, kapatid. Nakita niyo yung malaking defect sa presentation ngayon ng repentance? Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, kapatid kung yung original na repentance na sinasabi nila is defective na, how much more yung confession na sinasabi nila? So, think about it. And then, sabi niya, inamin niya yung root ng lahat kung bakit siya ganon. Nagpakababa talaga sa Panginoon, sabi niya, Behold, I was brought forth in iniquity, and in sin, my mother's conceived me. So inamin niya na yung depth, kung talaga na inamin niya na yung sinfulness niya sa kanyang being, inamin niya yung sa harapan ng Panginoon. Makasalanan talaga ako, Panginoon. Kasi buhat pa nung bata ako, makasalanan. Totoo naman
Bata pa lang tayo, makasalanan tayo eh. May nakita nga ako yung kapitbahay namin noon sa sentro, may pwesto pa kami noon doon. Yung anak ng kamag-anak din namin, may tindahan kasi sila, ah, yung bata, nag-start pa lamang na lumakad, naglalakad doon sa harapan ng tindahan din namin kasi magkatabi lang kami ng tindahan. Naglalakad yung bata na nag-umpisa pa lamang lumakad. Tapos nakakita ng upos ng sigarilyo, dinampot, tapos sabay hitit. Sa isang okasyon, nakita ko naman yung the same na bata na yon. Meron siyang kaaway. Minumura niya. Namu, namu. Ginaganon niya yung ano. So nakita niyo, no? Bata pa lang, talagang kitang-kita niyo na yung nature ng sin. Tama naman yung kinumpes yun ni David eh. And in verse 6 sabi niya, "Behold, you desire truth in my inward parts. And in the hidden part, you will make me to know wisdom." Inamin ni David yun, wala siya may tatago. Kasi ang nais ng Panginoon sa atin ay maging totoo tayo sa kaloob-looban natin. There's nothing to hide before God. Kasi ang lahat nakikilantad sa mata ng Panginoon. Kung hindi yung aminin mo na lamang sa yung kabuturan ng iyong puso, Lord, nagkasala ako. Wala akong may tatago sa iyo. Actually, ang mga kapatid, alam niyo mo, that is wisdom. That is wisdom. Yung yung haharap ka sa Diyos, aaminin mo na makasalanan ka. That is wisdom. Tatandaan ninyo, itong mga pinag-uusapan natin, walang ganyan. Hindi to alam entirely ng taong nasa mundo, ng taong makasalanan. Ang nakakaunawa lang ng mga bagay na to ay yung mga taong tumanggap ng Espiritu Santo. Sinasabi ko po sa inyo yan. Okay. And then ito na yung kanyang desire, no, ng purification. Purge me with hyssop. Alam niyo ba yung hyssop? Parang ano yan eh. Parang espongha yan eh. Nasipsipin, no? Alam niyo naman yung function ng espongha. Yung sipsipin niya yung mga wet na material. Purge me with hyssop and I shall be clean. Wash me and I will be whiter than snow. So, nire-recognize niya na ang tanging lamang na may kapangyarihan na maglinis sa lahat ng kanyang karumihan. Mabigat man o hindi man mabigat sa tingin natin. Walang ibang makapaglilinis sa atin. Walang ibang makapag-purify sa ating kasalanan. Lalo na sa ating guilty conscience kung hindi yung atonement ni Christ. Make me hear joy and gladness, that the bones which you have broken may rejoice. So nakita nyo, no, ang kasalanan, pag na-commit mo yan, may kasama yang consequences. May kasama yang punishment eh. May kasama niyang guilt, torment, nandiyan lahat yan. Ngayon, sa pangapanahon ng iyong na-tormented ka, yung joy ng salvation, talagang halos parang hindi mo siya mahagilap. Kaya nga sinabi ni King David, Lord, make me hear joy and gladness, that the bones which you have broken, yung punishment ng Diyos, yung extent ng kanyang punishment sa atin, ay manumbalik and rejoice. Hide your face from my sin. Ibig sabihin, i-cover mo po yung aking kasalanan. And that is only the blood of Jesus Christ, the atonement of Christ. And blot out all my iniquities. So nakita niyo, no, paulit-ulit niyang na ikino-confess yung salitang blot out. Importanteng word yan pag tayo nagkasala, kapatid. How can you separate confession sa repentance? That is foolishness. Create in me a clean heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Amen? So ang gandang prayer, no? Kinanta natin yung kanina eh. Create in me a clean heart, O God. Yung desire na muling malinis ang puso, lalo na sa guilt. At ma-renew yung ating spirit within me. Isang napakagandang panalangin yan. Iyan ay isa sa mga importanteng sangkap ng repentance. At ito pa, do not cast me away from your presence and do not take your Holy Spirit from me. So yung fear na kung tayo ay inano ni David na kung wala nang Holy Spirit sa buhay ko, paano na ako? Alam niyang magpe-perish na siya, doom na siya.
Kaya nga mga kapatid, no, ipinapakita through repentance na yung kahalagahan ng gift na ito sa atin upang mapanatili yung ating kaugnayan sa Panginoon. Upang yung joy ay manatili sa atin, yung joy ng salvation, yung joy ng presence of God. Napaka-importante ng presence ng Diyos sa atin. Amen? Minsan pag-uusapan natin yan, the presence of God. Okay. So restore to me the joy of your salvation and uphold me with your generous spirit. So nakita mo, yan yung mga ano, no, yung mga kumpletong sangkap ng totoong repentance. Nandoon yung appeal for restoration, appeal for renewal of our being, appeal for complete purifications ng ating kasalanan, appeal sa loving kindness ng Diyos, admission and confession and acknowledgement and recognition ng ating mga kasalanan, yung recognition na yung gravity and seriousness of our sin, and so on and so forth. Lahat ng iyan na integral part ng repentance. Kaya wag po natin pababawin yan mga kapatid. And then finally, sabi ni David, then, Lord, kung ako'y lilinisin mo, kung papalayain mo, kung patatawarin mo ako, Panginoon, I learned my lesson. Ang hirap, Panginoon, kaya tuturuan ko yung mga taong magkakasala laban sa'yo, na wag na silang dumaan sa the same path na ginawa ko. At upang sila, bago pa lamang sila makakomit ng kasalanan, ay makonvert na sila sa iyo. So nakita niyo yung ano, no, yung ano niya, hindi lamang para sa kanya, kundi mag-gain siya ng wisdom sa kanyang pagbagsak upang mawarningan niya rin yung kanyang mga kapwa. Amen. Kaya nga tayo, no, tayong mga sumpungan natin ng repentance, we know how to warn. Based on our experience din sa Panginoon, nakita din natin pag tayo nagkasala noon, nakita din natin yung torment ng kasalanan. Nakita natin 'yon. Yung torment ng guilt. Kaya nga tayo, nakapagtuturo na tayo kasi naaakay na natin yung mga mangmang, yung mga mahihina. Dahil tayo mismo nakaranas din tayo ng ganun. Okay? So, uulitin ko, ang repentance ay gift ng Panginoon. It is a marvelous gift of God. Okay? It is something that God has given us. Hindi ito galing sa iyo lang. Regalo to ng Diyos sa iyo. Ang repentance is divine ability na ikaw ay manumbalik sa Diyos. Galing yun sa Kanya. Madalas kasi pag may yung mga nagtuturo ng repentance, ang madalas lang ng definition ganito yung galing sa dictionary, a change of mind, a change of direction. Kapatid, hindi lang po 'yon. Ang nag-change ng mind mo, ang nag-change ng puso mo, ang nag-change ng course mo ng 180 degrees ay ang Holy Spirit by the regenerating power of the Holy Spirit. Kaya huwag niyong aalisin yung trabaho ng Holy Spirit kasi lahat ito ay trabaho ng Holy Spirit sa atin. It involves the recognition of our offenses against God, against His holy law. Ang kasalanan, uulitin ko mga kapatid, is a transgressions. Ang transgression ay mabigat na salita. Kaya you cannot apply yung salitang sorry. Ang sorry ay term ng mundo lamang. Pasensya ka na ha. Apology ay mga terminology ng mundo yan. Hindi yung terminology ng mga Kristiyano. Okay? A recognition of offense against God, against His holy law, and a belief that God alone can forgive and blot out our transgressions. True repentance always leads to an act of confession. Basic yan. Confession of sin and asking forgiveness. Okay? So ngayon, ano ang sabi ng Panginoong Hesus sa may Luke chapter 15? Jesus answered, sabi niya nga, nung minsan si Jesus ay nakahalubilo sa mga makasalanan, sinita siya ng mga Pariseyo, bakit ka nakikisalo dyan sa mga makasalanan? Sabi ng Panginoong Hesus, hindi yung mga walang sakit ang nangangailangan ng doktor, kung hindi yung mga may sakit. Sila may sakit sila kailangan nila ng doktor. Kayo, hindi nyo nakikita ang sarili ninyo na may sakit kayo. Kaya hindi nyo kailangan ng doktor. Kasi ang sabi ng Panginoong Yesus, I have come to call the righteous. I have not come to call the righteous, but the sinners to repentance. Hindi lahat ng tao
ay gustong umamin ng kailang kasalanan. Even sa mga Christians, marami yan. Kasi hindi naging malinaw sa kanila ang purpose ng repentance. Okay? Pero pag ikaw naamin mo yan, ibig sabihin, inaamin mo sa harapan ng Diyos, Lord, may sakit ako, Lord, paggalingin mo po ako. Amen? Ganyan po, no? Ganyan, actually, ang kasalanan ay dinescribe yan as leprosy sa Old Testament. Sakit na nahahawa niya ang buo mong katauhan para siyang leprosy, para siyang ketong. Kaya pag ikaw may ganun ka, kailangan mo ng doktor, kailangan mo ng physician, at ito ang Panginoong Yesus. Tatandaan ninyo, it is a greatest deception na isipin mo na ikaw ay hindi ka nagkakasala at okay ka sa harapan ng Panginoon. It is a greatest deception of Satan. Na paniwalain kanyang matuwid ka by your own. Paniwalain kang hindi ka nagkakasala. Iyan ay malaking deception ni Satan. Pero kung ikaw ay aware ka na every minute of our lives nagkakasala tayo, so therefore there is a reason for you to repent and avail the grace of God araw-araw sa buhay mo. Amen? Bakit mahirap ito para sa iba? Okay. So, tatandaan po natin, nabanggit kanina yung broken spirit. Yan yung hinahanap ng Diyos. The Lord is near to the broken-hearted and save those who are crushed in spirit. Yan ang hinahanap ng Panginoon. Yan yung huling-huling panalangin yan yung huling-huling sinabi ni King David. For thus says the high and exalted one, who lives forever, whose name is holy. I dwell on high and holy place, and also with the contrite and Holy Spirit, in order to revive the spirit of the lowly. Yan, no? Sino daw ang nire-revive ng Panginoon? Yung mga marunong magpakababa sa Kanya. Pero yung mga haughty in spirit, yung mga yung hindi niya inaamin na may kasalanan siya, paano niya mararamdaman yung revival? Ngayon pa naman, usong-uso pa naman yung revival sa mga churches. Pag dumalo ka ng mga seminars, pagdating ng gabi, meron siyang revival night. Bakit? Inaamin yung patay kayo? Di ba? Ang daming mga maling practice, Ang pinakamahalaga nun, ang repentance is the means of God to revive us. Kasi the wages of sin is death. And the only means na tayo ay ma-revive, hindi yung magpapatugtog ng music, yung papatayin yung mga ilaw, kakanta na nakakalungkot, tapos yung mga message ng pastor patitigil-giring niya yung boses niya, parang yelo. Hindi po ganun. That is foolishness. Ang linaw niya, ang revival. Kung kailangan mo ng revival, magsisi ka sa iyong kasalanan. I-revive ka ng Panginoon. Sino may sabi niya? Si Pastor Jess? No, the Bible. In order to revive the spirit of the lowly and revive the heart of the contrite. Sino lang nire-revive ng Panginoon? Lahat ba? Hindi. Yung may mga contrite in spirit, yung may mga broken spirit, yung mga lowly, yung mga nagpapakababa, yung may mga crushed in the spirit, the broken-hearted. Yan ang mga nire-revive ng Panginoon. So sila yung mga nangangailangan ng revival. Hindi po kinakailangan ng conference para ma-revive. So, tignan po ninyo mga kapatid, isa ito sa napakagandang passage din about repentance sa may Book of Psalms. Sabi rito, how blessed whose transgression, Take note the word transgression. Ang transgression ay yung nasalangsang mo yung batas ng Panginoon, inamin mo. Sabi rito, how blessed is he whose transgressions is forgiven. Katulad ni David, hiningi niya yan blot out my transgression. Pangalawa, whose sin is covered. Nagkaroon ng atonement yung kasalanan. Only the blood of Jesus Christ could cover our sins. How blessed is the man to whom the Lord does not impute iniquity. Wala na. Ibuburahin na nga ng Panginoon Hindi niya na-impute yung kasalanan sa iyo. I-acquit ka niya actually. I-acquit ka ng Panginoon. From your guilt, hindi ka na guilty. Kasi pag nagkasala ka, automatic kang guilty kay God
Pero i-acquit kanya niya. Ganda sinabi rito. Blessed is the man whom the Lord does not impute iniquity. Hindi ka na niya i-charge na guilty. God will make you innocent. Yan pong ibig sabihin yan. And in whose spirit there is no deceit. Sabi niya, nung kino-cover up ko pa yung kasalanan ko, sabi niya, when I kept silent about my sin, ano ang nangyari sa kanya? Anong sabi ni David? My body wasted away through my groanings all day long. For day and night, your hand was heavy upon me. So nakita nyo yung gravity ng siya, no? yung kamay ng Diyos, ang bigat. Kapag ikaw ay guilty sa Kanya, ang bigat ng kamay ng Panginoon. My vitality was drained away as with the fever heat of summer. And then he proceed, I acknowledge my sin to you. Tulad ng kanya kay David. And my iniquity I did not hide. Then ano nangyari sa kanya? I will confess my transgressions. Sinabi mo sa iyong puso, I will confess my transgressions to the Lord. Tulad ng ginawa ni David kanina. And ano yung resulta? The Lord forgave all his guilt. Tatandaan niyo yung guilt, yun yung pinapatawad talaga ng Panginoon. The guilt of my sin. Yan kasi ang pinaka-core ng kasalanan. At alam niyo ba, hindi na ito nituturo ngayon sa church, itong guilt Yung power ng guilt. Ngayon alam niyo ba kung sino ng guilt tripper ngayon? Yung mga pastor. Gini-guilt trip nila yung congregation. Hindi natin trabaho mag-guilt trip. Actually, trabaho nga natin makalaya ang congregation sa guilt. And only Jesus Christ ang makagawa niyan through repentance. Makakalaya ang taong nasa ilalim ng kapangyarihan ng guilt ng kanyang kasalanan only through repentance. Yan, no? And you forgave the guilt of my sin. Therefore, that everyone who is godly pray to you in the time when you may be found. Surely in a flood of great waters, they will not reach him. Wala nang panganib. Wala na yung judgment ng Panginoon pag ikaw'y napatawad na. Ganyang kahalaga ang repentance. Itong doctrine of repentance, kapatid, huwag niyong iwa-water down. Nakita niyo yung mga patotoo sa Psalms? Kaya sabi rito, you are my hiding place. Iyan ang natututunan ng mga taong marunong mag-repent. Nakikita niya si God as the hiding place. You preserve me from trouble. You surround me with songs of deliverance. Na-experience lahat ito ni King David. Amen? Ako, naranasan ko rin ito. Nakita ko si God, nakanlungan ko. Ng mga panahon na bata-bata pa ako sa Panginoon, mapusok, palalo, nakita ko rin yun sa sarili ko. Nakita ko si God as a refuge, as a hiding place, kublihan. Siya yung safe refuge. Naalala niyo, tinapik natin yan The city of refuge. Siya yun. Kaya nga sinabi rito sa may 1 John 10, okay? Sabi sa may 1 John 10, if we say that we have no sin, we are deceiving ourselves. May nagsasabi ng ganyan Even sa bibig mismo ng pastor, narinig ko yan. If we say we have no sin, we are deceiving ourselves, and the truth is not in us. Amen? Kaya pag may narinig kayong mga tao o kahit na preacher nagsabing ganyan, sinungaling yun, automatic yun. Dinadaya niya ang sarili niya. Napaniwala siya ni Satan na wala siyang kasalanan. But if we confess our sins, no? Ano ang gagawin ng Panginoon tulad ni King David? He is faithful and righteous to forgive all your sins and cleanse us from all our unrighteousness. Nakita naman yung ginawa ng Panginoon kay David. If we say we have not sinned, yan, mas mabigat ito. Talagang sinasabi mong hindi ka talaga nagkasala. We make him a liar. Ginagawa mo sinungaling ang Diyos. And his word is not in us. Malayong malayo kang sa katotohanan. Amen. Tatandaan ninyo, ang repentance ay napakagandang regalo ng Diyos. Amen? At ito ay
I-practice natin, kapatid. Kaya nga ito ay nilagay ito sa prayer, no? Sa araw-araw na prayer na binigay ng Panginoon sa atin. Alam, siguro familiar naman kayo sa Lord's Prayer. Amen? Familiar kayo lahat, pero inilagay ng Panginoon itong part na ito, forgive us our sins. Amen? Nilagay niya mismo yung importanteng sangkap, repentance eh. Araw-araw kayong manalangin na humingi ng tawad sa Panginoon. Kasi araw-araw tayong nagkakasala. Kristiyano ka man, kay pastor ka man, kay pope ka man, kay bishop ka man, ano man ang iyong katungkulan, nagkakasala tayong lahat. At hindi mo maididinay ang katotohanan iyan. Amen? Kaya nga lang, ang pagkakaiba ng ating kasalanan ngayon, kapatid, hindi na yung katulad nung nagkakasala tayo noon. Alam niyo ba nung tayo ay ako, nasa mundo pa ako noon, ay talagang I rejoice in my sins. Nagbabrag pa ako. Pag meron kaming binugbog noon, tuwang-tuwa pa ako, pinagmamalaki ko pa noon eh. Pag nakalamang ako, tuwang-tuwa pa ako, kinikwento ko pa. Ibang-iba na ngayon. Ngayon pa nagkasala ka, you hate, meron na tayong hatred for sin eh. Hindi ka na nag-rejoice doon. At alam mong mali yun. At ayaw mo yun. Alam mo na iyon ay nakaka-offend yun sa Panginoon. Yun ang pagkakaiba na natin ngayon. Di ba? Kaya nga pag nagkakasala tayo, Lord, patawarin mo ko. Honest ka sa harapan ng Panginoon. Kahit na minsan sa mag-asawa, di ba? Pag nag-aaway ang mag-asawa, tagisan sila kung sino yung tama sa kanila. Hindi, ako tama. Hindi ko tama. Pero pag nag-pray ka na, pag ikaw na lang mag-isa, nagpe-pray, at ang Diyos ng kaharap mo, alam mo wala kami tatago sa Diyos eh. Pagdating sa harapan niya, aminin mo, Lord, patawarin po ako. Ako to ang totoong may kasalanan. Patawarin mo ako sa katigasan ng aking puso. Patawarin mo ako sa aking kamangmangan. Amen? Napaka-importante nito, kapatid, itong ating paksa ngayon. Huwag niyo po itong kakalimutan. Amen? Then finally, mag-e-end po tayo rito. Sabi nga ni King David, for you do not desire sacrifice, or else I would give it. For you do not delight in burnt offering. The sacrifices of God, ito yung hinahanap ng Diyos, are a broken spirit, a broken and contrite heart. This, O Lord, you will not despise. Mapalad ang mga anak ng Diyos na marunong magrepent. Huwag kayong magpapaniwala sa mga tinuturo ng iba na hindi ako nagkakasala. That is a lie. Na confession na lang ang kailangan ngayon, hindi na repentance. That's a lie. Huwag niyo kayo papaniwala doon. Amen? So, purihin ang Panginoon sa gabing ito. Inahiyahan ko po ang lahat na yumuko, tayo po'y manalangin. Ama, salamat po sa iyong habag sa amin. Na despite ng aming mga kamangmangan, Panginoon, at kahinaan, Lord, pinapasan mo kami. Kinakahabagan mo kami araw-araw. Tinutulungan mo kami, Panginoon, until such time na magliwanag ang aming isip, ang aming puso sa iyong mga salita. Lord, ang salita mo lamang, O Lord, ang tanging nakapagmumulat ng aming puso't isipan. Salamat, O Diyos, na ang mga nakikinig sa gabing ito ay tinuruan mo, Panginoon, ikaw ang aming teacher sa gabing ito, O Lord. Ikaw ang aming dakilang guro, ang iyong banal na espiritu. Lord, nawa ang kahalagahan ng repentance ay maitanim ng malalim na malalim sa aming puso't isipan at maituro namin ang kahalagahan na to saan man kongregasyon kami nabibilang. Patawarin po kami sa mga failures namin, O Lord God, sa repentance. Sa mga panahon na hindi kami nagsisisi sa aming mga kasalanan. Sa mga panahon na hindi namin ginagamit ang iyong marvelous gift sa amin. Lord, salamat po. Ngayon, you revive us once again through your word. Salamat, Panginoon, sa gift of repentance at sinasamba ka po namin, Ama. In Jesus' name we pray. Amen.